Kamusta mga kapatid ko? Naway ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay mapasa inyo ngayon at sa buong pamilya ninyo. Ako po si Pastor Antonio Junior at may makapangyarihan at mabiyayang mensahe ako para sa inyo ngayon. Tingnan mo, alam ko na araw-araw kang pumupunta rito para maghahanap ng salita, ng direksyon. At madalas, nakakaramdam ka pa nga ng hiya dahil hindi mo magawang paglingkuran ang Diyos ayon sa gusto mo. Naisip mo na ba na kahit madalas kang magdasal, hanapin ang Diyos at pumunta sa simbahan, parang kulang pa rin ang kapangyarihan para baguhin ang buhay mo? Naranasan mo na bang may kulang sa buhay mo? Kahit anong gawin, parang hindi nawawala ang puwang, bagkus lalo pang lumalaki. Mga kapatid, may nilagay ang Diyos sa puso ko na kailangan kong sabihin. Panoorin nyo ang video na ito. Ang mensaheng ibabahagi ko bago ang panalangin ay maaaring makapagpagising at magbago ng buhay mo. Alam mo kung bakit? Dapat nating marinig ang totoo mga kapatid. Ngayon, nabubuhay tayo sa pagpapanggap. Sa social media, pinapakita lang ng tao ang gusto nila. Ilan na bang mag-asawa mga kapatid? Minsan akala natin ayos at masaya sila dahil lang sa mga litrato ng bakasyon na magkasama sila, kaya iniisip nating okay ang lahat. Pero kapag tiningnan mo ang realidad, ang araw-araw na buhay, mga kapatid, puro away, puro diskusyon. Alam mo yon, walang respeto sa isa't isa. Alam mo kung ano ang kulang? Ang tunay na Kristyanismo sa loob ng mga tahanan. Mga kapatid, sigurado ako, kung magbabalik buhay ang Diyos sa bansa natin, magsisimula ito sa mga pamilya, sa tahanan. Wala ring saysay kung simbahan lang ang nabubuhay. Bumaba ang kapangyarihan ng Diyos sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Kung hindi na ipapakita ang pagiging Kristiyano sa bahay, tandaan ninyo, mga kapatid, ang orihinal na plano ng Diyos ay ang pamilya at nais niyang maibalik ang mga relasyon sa tahanan. Kasama pa nga, sinasabi sa Biblia, doon sa aklat ng Malakias, sa huling kabanata, na sa mga huling panahon ay maghahari ang kapangyarihan ni Elias. At pagkatapos, ang mga magulang ay babaling sa kanilang mga anak, at ang mga anak ay babaling sa kanilang mga magulang. Mga kapatid, ito ang proyekto ng Diyos ng pagpapanumbalik sa ating buhay. Amen? Naway maging instrumento ka ng Diyos diyan sa inyong tahanan. Ang pinakamahalagang ministeryo mo ay magbigay ng mabuting patotoo sa pamilya. Kamakailan, may nagsabi sa akin, Pastor, napakahirap magsalita tungkol sa Diyos sa bahay namin kasi ayaw nilang makinig at tanggapin ang pananagutan. Pastor, di ko rin alam kung tunay kong isinasabuhay ang Ebanghelyo. Kung paano dapat, kasi parang may mali talaga. Mga kapatid, sabi ko sa dalaga, hindi natin tungkulin ang magpaniwala sa tao. Tungkulin yon ng Espiritu Santo. Amen? Siya ang gumagawa ng gawain. Siya ang nagbabago sa isang tao mula sa loob palabas. Ganyan din ang nangyari sa akin. Kasi kapag may nag-uusap sa akin tungkol sa Diyos, kadalasan hindi ko sila pinapakinggan. Akala ko dati iyon ay para lang sa mga saradong isip at gusto lang nila akong i-brainwash. Nang hipuin ng Diyos ang puso ko, grabe, iyon ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kaya nagpasya ako para sa sarili ko na baguhin ang buhay ko, baguhin ang mga nakasanayan ko. Nagpasya akong sumunod kay Jesus kahit walang gustong magsimba. Matatag pa rin ako at nagpapasalamat sa Diyos. 23 taon na akong naglalakad kasama ang Diyos at ayokong iwanan ito. Gusto ko ganito ako hanggang pagtanda, di ba? Kung loloobin ng Diyos, nais kong maging masigasig hanggang huli, puno ng pagmamahal kay Jesus at sana ganun ka rin. Amen mga kapatid, magbabahagi ako ng mahalagang mensahe at ipagdarasal ko kayo at ang inyong pamilya. Tingnan mo, hindi ito ang panahon para panghinaan ka ng loob. Hindi ito ang oras para tumigil ka sa iyong paglalakbay. Dahil may malalaking plano ang Diyos para sa buhay mo. Makakasiguro ka dyan. Maniwala ka sa sinasabi ko sa iyo. Ang mga iniisip ng Diyos tungkol sa iyo ay kapayapaan at pagpapala para bigyan ka ng isang pinagpalang kinabukasan. Iyan ang inihanda ng Diyos para sa iyo. At higit sa lahat, hindi lang dito sa mundo, kundi sa walang hanggan kasama si Jesus. Lahat ng ginagawa mo rito ay umaalingaw-ngaw sa kawalang hanggan. Alam natin na darating ang araw ng paghuhukom. Para sa mga Kristiyano, ito ay hindi upang malaman kung maliligtas tayo dahil ang kaligtasan ay sa pananampalataya. Automatiko ito. Kapag isinuko mo ang buhay mo kay Jesus, ligtas ka agad at hindi ito nakabatay sa iyo kundi sa sakripisyo ni Jesus sa krus. Ang kaluwalhatian, karangalan at papuri ay sa Kanya lamang.
Amen? Ngunit hahatulan ka batay sa mga gawa na ginawa mo sa iyong katawan, sa iyong buhay. Tingnan mo, hahatulan ka para matanggap ang mga gantimpala at regalo ng Diyos para sa iyo. Siyempre, mga kapatid, ayaw naman nating mawalan, di ba? Ang mga pagpapala na inihanda ng Panginoon para sa atin sa kawalang hanggan, hindi natin alam ng malinaw kung paano mangyayari ang lahat ng ito, pero siguradong ito ang magiging pinakamagandang bagay sa mundo. Kaya bago tayo magsimula sa panalangin, gusto ko lang hilingin na mag-subscribe ka sa aking channel. I-activate mo ang notification bell na lalabas dyan sa gilid. Tingnan mo at piliin ang opsyon na lahat para hindi mo mamiss ang mga susunod kong video na ilalagay. Ayos ba? Sige, tara na mga kapatid. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, yung pagkadismaya, mas madalas nangyayari kaysa akala natin. Parang umiikot ka lang sa parehong lugar, gets mo? Kilala mo na ang Biblia, alam mo na ang mga turo ni Jesus, pero madalas hindi mo pa rin maisabuhay o maisagawa. Mga kapatid, nagbabasa ako ng isang bahagi dito mula kay Apostol Pablo na parang isinulat talaga para sa panahon natin ngayon. Alam mo yon? Ganun ito kaakma sa kasalukuyan. May isang linyang interesante para sa akin. Mas napapanahon daw ang Biblia kaysa sa dyaryo bukas. At totoo naman, di ba? Dahil lahat ng nakasulat sa Biblia, mga kapatid, natutupad talaga. Maaaring ayaw sundin ng mundo ang Biblia, pero natutupad pa rin ang Biblia sa mundo. Amen? Kaya nais kong basahin sa inyo ang babala ng Diyos para sa atin ngayon, Iglesia ng Panginoong Hesus. Tingnan ninyo kung ano ang nakasulat sa 2 Timoteo, Kabanata 3, mula talata 1 hanggang 5. Pakinggan ninyong mabuti ang nakasulat. Alamin mo na sa mga huling araw, darating ang mahihirap na panahon, sapagkat ang mga tao ay magiging makasarili, sakim, mapagmataas, palalo, mapanlait, masuwayin sa mga magulang, walang utang na loob, lapastangan, walang likas na pagmamahal, hindi marunong magpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, malupit, kaaway ng kabutihan, taksil, padalos-dalos, at mayayabang. Mas mahilig pa sa kalayawan kaysa sa Diyos. May anyo ng kabanalan, ngunit itinatanggi ang kapangyarihan nito. Lumayo kayo sa mga ganitong tao, mga kapatid. Tingnan mo itong talata, napakalakas, di ba? Maraming halimbawa si Apostol Paulo dito para sa atin. Nakakatuwa talaga magbasa ng ganitong listahan, di ba? Ng mga taong makasarili, sakim, mayabang, mapanlait, ang unang pumapasok sa isip natin ay ang mundo sa labas, hindi ba? Iniisip natin ang mga tiwaling namumuno, iniisip natin ang baliktad na pagpapahalaga ng media, ng telebisyon, ng social media. Iniisip din natin yung mga taong hayagang galit sa Diyos. Mga kapatid, totoo, ang lahat ng paglalarawang ito ay akmang-akma sa ating lipunan na ayaw makialam sa Diyos. Pero ang mas nakakatakot, kapatid, alam mo kung ano? Ang totoo, hindi ang mga hindi naniniwala sa labas ang tinutukoy ni Pablo. Ang konteksto ay tumutukoy sa mga taong nasa simbahan at komunidad ng pananampalataya. Tingnan mo ang huling sinabi ni Apostol Pablo. Magkakaroon sila ng anyo ng kabanalan, ngunit itatanggi nila ang kapangyarihan nito. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang isang bagay. Ang salitang kabanalan dito sa Griego ay nangangahulugang paggalang. Ito ay isang buhay na nakatuon sa Diyos. Kaya, inilalarawan ni Pablo ang mga taong pumupunta sa simbahan, maaaring kumakanta, nangangaral o nagtataas ng kamay, at alam ang lahat ng jargon ng Ebanghelyo. Mga kapatid, may anyo silang Kristiyano sa labas, pero sa loob may masamang nangyayari. Sabi ni Apostol Pablo na itinanggi nila ang kapangyarihan. Ano ang kapangyarihang iyon, mga kapatid? Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng pagbabago, kalayaan, kabanalan, at nagtuturo sa ating mamuhay para kay Kristo, hindi sa mundo. Naiintindihan mo? Hindi ako natatakot sabihing ito ang malaking trahedyang espiritual ngayon. Tulad ng sinabi ng Apostol Pablo, siya ay ginabayan ng Espiritu Santo. Namumuhay tayo, mga kapatid, sa Kristyanismong panlabas lang at walang kapangyarihan. Tinuturuan ang henerasyon kung paano magmukhang Kristiyano, ngunit hindi kung paano maging tunay na Kristiyano. At dito, ipinagpapatuloy ni Paulo ang pagsasabi, sa talata 7 ng 2 Timoteo, Kabanata 3. Sinabi niya na ang mga taong ito ay laging natututo, ngunit hindi kailanman nakakamit ang kaalaman ng katotohanan. Mga kapatid, parang para sa ating panahon ang sinabi niya. Isipin ninyo, ngayon
may pinakamalawak tayong access sa impormasyon sa kasaysayan ng tao. Ngayon, may Biblia na sa cellphone at pwede tayong makinig ng mga pangaral 24/7 sa YouTube, podcasts, libro, seminar at kongreso, mga kapatid. Parang may labis na impormasyon tungkol sa gospel. Pero sa parehong panahon, mga kapatid, halos lahat ay payat, mahina at walang tunay na pagkain. Kaya dito sa aking channel, mga kapatid, inuuna ko, ang salita ng Diyos ay mahalaga dahil kung wala ito, hindi titibay ang pananampalataya. Naiintindihan mo? Tulad ng pagkain sa katawan, kailangan din natin ng araw-araw na tinapay. Kaya tara, samahan mo ako araw-araw sa panalangin. Imbitahan mo ang iyong mga kapamilya. Magtipon kayo ng iyong mga kamag-anak, ng iyong asawa, ng iyong mga anak, at halina't makinig sa salita ng Panginoon. Amen? At dito, mga kapatid, sa talata 7, sabi ni Paulo na hindi nila maaabot ang kaalaman ng katotohanan. Ano ang ibig niyang sabihin? Wala ring saysay kung puro lang tayo nag-iipon ng teolohikal na impormasyon. Dapat isabuhay natin ang natutunan dahil kung hindi, niloloko lang natin ang sarili. Kapag isinabuhay mo na, doon ka nagsisimulang mabago. Alam mo yon, nagsisimula kang magbago ng pananaw sa mundo. Sinabi ni Jesus, malalaman ninyo ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa inyo. Nang sabihin niya ito, may nais siyang iparating, mga kapatid. Ang katotohanan ang magpapamulat sa iyo para makagawa ng mas magagandang desisyon. Amen? Naiintindihan niyo ba, mga kapatid, kapag sumilay ang liwanag sa buhay natin at binubuksan ng Diyos ang ating mga mata? Parang nagsindi tayo ng ilaw sa kwarto. Alam mo na kung paano ayusin ang mga bagay sa tamang lugar. May mga nakikinig sa akin dito na dumadaan sa pagsubok sa pag-aasawa, negosyo, trabaho, pamilya o simbahan. Mga kapatid, hindi iyon ang totoong problema. Walang gabay ng Espiritu Santo sa paggawa ng desisyon. Kung makikinig ka lang sa salita pero hindi ito isinasabuhay araw-araw. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, tayo ay parang taong hangal na nagtayo ng bahay sa buhangin. Dumating ang malalakas na bagyo at pagsubok sa buhay, kaya't malaki ang naging pagkawasak ng bahay na iyon. Ngunit, sa parehong pagkakataon, kinumpirma ni Jesus na nagsasabing, ngunit ang sinumang makikinig sa aking salita at isasabuhay ito ay katulad ng isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At dumating ang mga bagyo, ang hangin na salungat, ngunit nanatiling nakatayo ang bahay na iyon. Amen? Purihin ang Diyos. Tingnan ninyo, napakalakas ng talatang ito. Sa talata 8, sinabi ni Pablo na hindi nababago ang mga taong ito dahil sila ay sumasalungat sa katotohanan. Mga kapatid, ang pagsalungat sa katotohanan ay hindi lang basta pakikipagtalo at pagsasalita ng hayagan. Ayokong sumunod sa Diyos kaya hindi niya ako nababago. Hindi naman ganun, di ba? Mga kapatid, sabi ni Paulo na may mga taong nakikinig ng turo sa pagpapatawad pero patuloy pa ring nagtatanim ng sama ng loob. Ibig sabihin, siya ay sumasalungat sa katotohanan. Ganun din, nakikinig siya ng mensahe tungkol sa kabanalan pero patuloy pa ring palihim na nakikipaglaro sa kasalanan. Naintindihan mo? Iyan ang dapat nating labanan. Kapatid, kung patuloy kang gumagawa ng kasalanang palihim, hayaan mong sabihin ko ito. Si Diyos, hindi kanya hinuhusgahan, ayaw niyang pabigatin ang kamay niya sa iyo. Pero kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Kung hindi ka magsisisi at patuloy mong nilalaro ang mga bagay ng Diyos, maaari mong maranasan ang mga konsekwensya. Huwag hayaang mawala ang takot mo sa Panginoon. Ayon sa Biblia, may tagapagtanggol ka sa Diyos na ipinagtatanggol ang kaso mo sa Ama at ipinapakita ang bakas ng pagdurusa niya sa krus. Sabi niya, Ama ko, patawarin mo siya dahil sa sakripisyong ginawa ko para sa iyong mga anak. Pero, kasabay nito, mga kapatid, kailangan nating magbago ng buhay. Hindi tayo pwedeng masanay. Naiintindihan mo? Hindi tayo pwedeng magbiro sa kasalanan. Mga kapatid, maraming tao ang nakakarinig tungkol sa pagiging mapagbigay. Madalas ko itong pinag-uusapan sa mga tao. At alam mo ba kung ano ang nangyayari sa araw-araw? Ang tao ay kapit na kapit sa pera. Ang tao ay sakim. Ang tao ay puro pagkuha lang ang iniisip. At higit pa, at higit pa. At sinasabi sa Biblia na ang kasakiman, ibig sabihin, ang labis na pagnanasa na magkaroon ng mga bagay. Yan ay idolatriya dahil inuuna mo ang pera, inuuna mo ang iyong mga investment, ang iyong ipon kaysa sa Diyos. O minsan pa nga, inuuna mo ang iyong mga pangarap bago ang Diyos. Tingnan mo, mag-ingat ka dyan dahil idolatriya yan.
Naiintindihan mo? Kaya mga kapatid, mabigat ang mensaheng ito. Mahalagang malaman mo na sa panahon ngayon, maraming tao ang nagbibiro lang. Ayaw ng mga tao na talikuran ang kasalanan. Ayaw nilang makaharap ang katotohanan. Naghahanap sila ng ebanghelyo ng sariling tulong, kasaganaan at libangan. Pero, mga kapatid, ang ebanghelyo ni Kristo ay kapangyarihan. Aleluya! Kapangyarihang ibibigay sa iyo ng Diyos para matutunan mong tumanggi sa kasalanan, para matutunan mong mahalin ang iyong kaaway, kapangyarihan para manatili kang matatag. Sa gitna ng pagsubok, ikaw na dumadaan dito, pakinggan mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mas bumababa sa iyo ang kanyang kapangyarihan kapag ikaw ay dumadaan sa mabigat na pagsubok. Sa oras na yan, sambahin mo ang Panginoon, isabuhay ang kanyang salita at ibibigay niya ang tagumpay sa iyo. Amen mga kapatid. Nang sinabi ito ni Paulo, hindi lang ito para sa hinaharap kundi naranasan na niya noon sa iglesia sa Efeso. Ang lungsod na yon ay kilala sa mga filosofiya, sa mistisismo, sa pabago-bagong paghahanap ng mga bagong bagay ng kaalaman. Mga kapatid, noon ay palipat-lipat pa rin ng guro at turo ang mga tao. Kaya sinabi ni Paulo, laging natututo ang mga ito, pero hindi kailanman umaabot sa kaalaman ng katotohanan. Ngayon, kapag tinitingnan natin ang kalagayan natin, ano ang napapansin natin? Mga taong lipat-lipat ng simbahan, laging naghahanap ng revelasyon o mas magaling at malakas magsalitang mga ngaral. Kaunti lang ang nakikita at natuturo tungkol sa salita ng Diyos kay Hesukristo at sa Ebanghelyo. Mga kapatid, alam ko na marami sa inyo, salamat sa Diyos, ay nag-iisip ng ganito. Grabe, purihin ang Diyos dahil namumuhay ako sa tunay na Kristyanismo. Sabi ng Biblia mga kapatid, ang nakatayo, magbantay at manatili para hindi bumagsak. Kapag lumalago tayo sa paglalakbay natin kay Diyos, mas lumalakas ang pag-atake ng kaaway. Alam ng dyablo kung sino ang matatag sa Diyos. Alam niya kung sino ang mga taong tumatanggi sa kasalanan, kaya magbantay ka araw-araw. Amen? Mismo si Jesus ang nagsabi sa mga disipulo habang sila ay natutulog. Sa pinakamahirap na oras sa Getsemani, sinabi niya, magbantay at manalangin para hindi kayo matukso. Handa ang espiritu, ngunit mahina ang laman. Mga kapatid, sinabi iyon ni Jesus, ngunit hindi nagbantay o nanalangin ang mga disipulo. Nang dumating ang pagsubok, itinanggi ni Pedro si Jesus at iniwan siya ng ibang apostol sa krus. Ito ay nagsisilbing halimbawa para sa atin kung ano ang maaaring mangyari kung hindi tayo magbantay araw-araw. Kaya naman iniimbitahan kita dito. Samahan mo ako sa panalangin sa umaga at sa panalangin sa gabi, pati na rin sa hapon. Nais kong magsimulang magbahagi ng mga salitang inilalagay ng Diyos sa puso ko, kaya iniimbitahan din kita. Tuwing 2:30 ng hapon, huwag palampasin ang mga mensaheng ibinabahagi ko dito. Naniniwala akong marami itong masasabi sa iyong puso. At mga kapatid, tayo ay mananalangin na sa mga sandaling ito. Tingnan ninyo, tunay na nararanasan natin, mga kapatid, ang katapusan ng panahon. Kapag tinitingnan natin ang mundong ito, malinaw nating nakikita na natutupad na ang mga propesiya. Ang daming krisis mga kapatid, ang daming balita ng digmaan, ang daming pag-uusig, isa na namang kapatid ang tumatayo laban sa isa pa. Mga kapatid, lalong tumitindi ang pressure sa simbahan, kaya kailangan nating manindigan. Naniniwala akong may mga taong itinataas ang Diyos ngayon na tapat sa Ebanghelyo. Hindi nila gusto ang magaan na Ebanghelyo, kundi ang katotohanan, anuman ang kapalit. At sa ganitong paraan, mga kapatid, magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Sa ganitong paraan, gagawa si Jesus ng magandang gawain sa buhay natin. Naniniwala ka ba dito? Alam kong marami nang nagawang mabuti ang Diyos, pero gusto pa niyang dagdagan ito. Gusto kanyang gamitin para maabot ang ibang tao. Gusto niyang ilagay sa iyo ang tapang, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo para baguhin ang buhay mo at sa pamamagitan mo. Amen ba? Kung ikaw ay nahipo ng salitang ito, i-comment mo, nahipo ako ng Diyos ngayon, o isulat mo ito. Malakas na nangusap ang Diyos sa puso ko ngayon para makita ng iba kung gaano kalakas siya sa mga oras ng panalangin. Amen. Luwalhati sa Diyos. At pagkatapos ng panalangin na gagawin natin ngayon, hinihiling ko sa iyo na ibahagi ito sa pinakamaraming tao na kaya mo. Maraming tao ang nangangailangan makarinig ng salitang ito ngayon, sigurado ako dyan. Manalangin tayo ngayon mga kapatid.
pumikit kayo at hanapin natin ang presensya ng Panginoon. Luwalhati sa Diyos, Panginoon, aking Diyos at aking Ama, nais naming magpasalamat sa iyo para sa panibagong araw ng buhay. Salamat aking Diyos sa iyong salita na buhay, na makapangyarihan, na tumatagos sa kaibuturan ng aming kaluluwa. Panginoon, salamat na hindi mo kami iniwan at ibinigay mo ang iyong banal na espiritu, pinagmumula ng kapangyarihan. Ama, sa ngalan ni Hesukristo, humihingi kami ng tawad. Patawarin mo kami, Panginoon, para sa lahat ng pagkakataon na nakontento kami sa isang Kristiyanong buhay na panlabas lang, para sa lahat ng pagkakataon na pinarangalan ka namin sa aming mga labi, ngunit ang aming puso ay malayo sa iyo. O Diyos, patawarin mo kami sa aming pagiging makasarili, sakim at mayabang. Patawad, O Ama. Madalas, inuuna pa namin ang kaligayahan ng mundo at kasalanan kaysa sa iyong presensya at kabanalan. Hugasan mo kami ng dugo mo, Jesus. Linisin ang aming puso mula sa walang kabuluhang relihiyon at mga gawaing hindi mo nais, O aking Ama. Pagod na kami sa pananampalatayang walang kapangyarihan at sa pakikinig lang ng hindi isinasagawa. O Diyos, baguhin mo ang aming buhay at punuin kami ng iyong kapangyarihan. Lumalapit kami bilang walang lamang sisidlan. Punuin mo kami, Panginoon. Basagin mo at gawin mong muli kung kailangan, Ama. Alisin mo ang aming pagiging kampante, espiritual na katamaran, at takot sa iniisip ng iba. Aking Ama, nais ka naming bigyang kasiyahan sa bawat araw ng aming buhay. Ama, nananalangin ako ngayon para sa nakikinig sa akin. Pinapalayas ko, Panginoon. Lahat ng gawa ng kulam, lahat ng gawa ng masamang espiritu, inggit, masamang mata na bumabangon laban sa buhay ng taong ito ay bumagsak nawa ngayon. Sa pangalan ni Jesus, pinapalayas ko rin ang lahat ng espiritu ng karamdaman, maging ito man ay pananakit ng likod, sakit ng ulo, kanser, problema sa puso, depresyon, pagkabalisa, espiritu ng karamdaman. Lumayas ka ngayon sa buhay na ito sa pangalan ni Jesus. Magpagaling ka, gumaling ka sa kapangyarihan na nasa pangalan ni Jesus. O Ama, ipinapanalangin ko rin ang emosyon ng mga taong ito. Panginoon, pagalingin mo ang sugat ng kaluluwa at masakit na alaala. Alisin mo, Diyos, ang ugat ng kapaitan at damdamin ng pagtanggi at pag-abandona. Punuin mo ang puso ng iyong anak na babae, Panginoon, ng iyong kapayapaan na higit pa sa lahat ng pangunawa. Dalhin mo ang kagalakan, Diyos, sa iyong lingkod na patuloy naghahanap at lumalaban sa kasalanan. Pagpalain mo, Panginoon, pagpalain mo ang gawa ng kanyang kamay at ang kanyang pamilya, O Diyos. Pagpalain mo rin ang mga walang asawa, Ama. Naway makahanap sila ng katuwang na maglilingkod din sa Diyos. Bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, para makagawa ng tamang desisyon. At ikaw, kapatid na lalaki at babae, na ngayon lang narinig ang panalangin na ito, ikaw na handang ialay ang buhay kay Hesukristo, talikuran ang kasalanan at pagpapanggap, at simulan ang tunay na buhay kasama ang Panginoon. Manalangin ka ng ganito kasama ko, ng tao sa puso, ulitin mo lang ang mga salitang ito at gawin mo ng buong puso. Amen? Sabihin mo ito, Panginoong Jesus, kinikilala ko na ako ay isang makasalanan at kailangan kita. Iniaalay ko ang aking buhay sa iyong mga kamay. Patawarin mo ang lahat ng aking mga kasalanan. Naniniwala akong namatay ka sa krus at muling nabuhay para sa akin. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at simula ngayon, ipinapahayag ko na ikaw lamang ang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Luwalhati sa Diyos. Kapatid, kung ibinigay mo ang buhay mo kay Jesus, sinisiguro ng Biblia na may kasiyahan sa langit ngayon. Nagdiriwang ang mga anghel sa isang makasalanang nagsisi. Maaaring ikaw ay bumalik ngayon sa mga bisig ng Panginoon at alamin mo na niyayakap ka ng Ama at nais niyang ibalik at ayusin ang iyong buhay. Amen? Huwag mong kalimutang ibahagi ang video na ito at hinihintay kita sa susunod na panalangin, sa susunod na video na ilalagay ko. Gusto ko talagang maging bahagi ka. Ayos ba? Pagpalain ka ng Diyos, mahigpit na yakap, manatili ka sa kapayapaan.